i-discuss ko yung hydrostatic pressure, no? Pero yung lesson 2 nyo kasama yung hydrostatic force. So hahatiin ko sa tatlong video yung lesson 2. First video would be about hydrostatic pressure. Second video would be about hydrostatic force on plane surfaces. Tapos third video would be about hydrostatic force on curved surfaces. So ito yung ating mga learning outcomes. Una, syempre, kailangan nating tindihin kung ano yung concept sa hydrostatic pressure and forces. Tapos i-discuss natin yung three types of pressure. Yung three types of pressure, kailangan talaga mag-gets nyo yung difference between them. Kasi gagamitin nyo or kailangan nyo mag-analyze later on sa mga sa mga solution nyo kung anong klaseng pressure yung sinosolve nyo. Next, explain natin yung Pascal's law sa fluids. Pang-apat, intindihin natin yung mga iba't ibang pressure variations, and syempre magsosolve tayo ng mga problems involving hydrostatic pressure and forces. So una, i-define muna natin ang hydrostatics since we're dealing with hydrostatic pressure and forces, no? So nabanggit ko na to last time. Yung hydrostatics is simply the study of fluids at rest, from the word static, at rest, no? So hydrostatic pressure, ano naman definition ng pressure? So from your MEC 3, pressure is simply F over A, or is the amount of force per unit area exerted on a body or surface. So kapag hydrostatic pressure, it is the amount of force exerted by a fluid at rest on a body or surface. So pagdating sa solids, ito yung usual na formula ng pressure, force over area. Pero pagdating sa fluids, ang usual formula ng pressure is unit weight times the vertical height or the distance of your point of reference papunta sa surface ng liquid, or that is P is equal to gamma H. Pero yung gamma H galing lang din dito sa F over A, de-derive natin mamaya. Okay, since ang pressure natin is force over area, so therefore ang units niya is force over area. So force can be pound force or Newton. And then area can be square meters, square inches, square foot, square centimeters, and so on and so forth. So English unit or customary units, we have PSI, or that is pound per square inches. May mga encounter din kayong KSI. Pag KSI, that is simply kilopounds per square inches, so that is 1000 PSI. Pag sa SI units naman, we have Pascal, or that is Newton per square meter. Okay, tapos dako tayo sa types ng pressure. Meron tayong tatlo. We have the gauge, atmospheric, and absolute. I-define muna natin sa isa-isa. I-explain ko ng mabuti mamaya. Gauge pressure is measured with respect to local atmospheric pressure. Ibig sabihin, kapag magme-measure ka ng gauge pressure, ang reference mo, or ang baseline mo, or ang 0 point mo, is yung atmospheric pressure. Yung atmospheric pressure, yan yung nararamdaman natin dito sa Earth. Diba? May mga air molecules na nagsusurround sa atin, nag-exert yun ng pressure sa lahat ng exposed sa kanya. Yung standard atmospheric pressure natin is 101,325 Pascal. Okay, and gauge pressure can be measured by pressure gauges or manometers. So mamaya i-introduce natin yung mga different pressure measuring devices. Atmospheric pressure naman is, yun nga yung sabi ko, pressure ng air molecules at any given point in the Earth's atmosphere caused by the weight of air. So sa atmospheric pressure is nakadepende yan kung anong elevation ka. Pag mas mababa ka, mas mataas yung na-experience mong atmospheric pressure. Kasi mas maraming air molecules sa baba kasi hinihila ng gravity yung air molecules. So, at higher elevations, mas mababa ang nararamdaman mong atmospheric pressure. Pero, napakalit lang ng diferensya, no? Kumbaga, magkakaroon lang ng significant difference. Kasi, di ba, yung normal na atmospheric pressure natin is 101,325 Pascal. So, say for example, nasa 2,000 meters ka na elevation. Sobrang lit lang ng difference nun. Nasa 10 to 20 kilopascal, ganun lang. Konti lang. And then the last type of pressure is yung absolute.
Okay, sa absolute naman, kapag magme-measure ka ng absolute pressure, ang magiging baseline mo or 0 point mo or ang reference mo is the absolute zero or vacuum pressure. Ang pinagkaiba sa gauge, di ba yung gauge, yung baseline mo is atmospheric. Sa absolute pressure naman, ang baseline mo is absolute zero. So, para mas magets natin, tignan natin tong illustration na ginawa ko. Ayan, i-recall muna natin yung in-exert na pressure ng liquid sa isang container compared sa in-exert ng gas sa isang container. So, alam natin na pag meron tayong container na may laman na liquid, any liquid, tas open siya, no? Laser. Okay, open yung taas niya. Ibig sabihin, expose siya sa atmosphere. Kapag exposed sa atmosphere yung iyong liquid, ang gauge pressure mo sa surface niya is 0. Okay, 0. Kapag close yan, hindi 0 ang gauge pressure mo dito kasi may air pressure ka sa loob. So, i-add mo yun kung sakali. And alam natin na ang pressure na in-exert ng liquid sa other molecules niya or sa container or sa floor ng sa wall ng container or sa floor ng container is palaki ng palaki habang lumalalim, no? Kasi pressure is directly proportional sa height, di ba? Now, pagdating sa gas, meron tayong rectangular solid na container dito tapos close. Itong mga gray na to is air molecules or gas molecules. Ang in-exert niya na pressure sa isang container is not the same as to a liquid. Ito kasi uniform to or equal throughout the container. So kung ano yung na-experience na pressure nitong wall dito, same sa na-experience na pressure nitong parang floor niya dito or kahit dito sa cover niya. Close to. Yun yung kaibahan ng in-exert na pressure ng liquid at ng gas sa isang container. Now let's take this container ng puno ng gas molecules. Tapos i-vacuum natin. So basically parang higupin natin lahat ng air molecules diyan. So syempre mawawala lahat. Theoretically, pero practically hindi pwedeng mangyari 'yan kasi may matitira at matitirang gas molecule diyan, no? So for the sake of discussion, let's say walang gas molecule or air molecule dito sa container. So anong mangyayari sa pressure dito sa loob ng container? Magiging 0. Diba? Wala na. So we call that absolute zero pressure or absolute vacuum. Okay, so tandaan nyo tong concept ng absolute zero pressure and absolute vacuum. Ito yung pressure kapag as in 0 ang molecules sa isang space. In this case, container yung space. Okay? Now, din naman natin yung atmospheric. Sabi ko kanina, yung atmosphere natin is nag-exert ng pressure in everything that it touches. Kasi meron siyang air molecules and gas molecules. Okay? Ang tawag natin dun sa pressure na in-exert niya is atmospheric pressure or barometric pressure. Barometric pressure kasi, tawag dito, ang instrument na ginagamit natin sa pag-measure ng atmospheric pressure is a barometer. Specifically, yung mercury barometer. Okay, paano ba ginagamit yung mercury barometer? So, ganito yung itsura nun, basically. Bakit red? Teka. Diyos ko naman. Meron ka container na may laman na mercury. Tapos parang may piezometer ka dito. Piezometer. Mamaya may separate discussion tayo ng piezometer. Okay, itong piezometer is kapag nilagay mo dyan, tataas yan. Tataas yung mercury dyan. So kung ano yung reading dito, kung ano yung height ng mercury dito, yun yung reading mo sa atmospheric pressure.
Dito galing yung ano, yung 760 mm ng mercury as a measure of atmospheric pressure. Yung 760 mm ano, 760 mm Hg. Ibig sabihin nito, 760 mm na reading sa mercury barometer. So pwede mo to i-convert ng pressure. Anong equivalent pressure ng 760 mm Hg? Ito, by the way, ito yung standard, di ba? Standard na atmospheric pressure. So this is equal to 101.325 Pascal. Pwede mo i-convert yan, no? P is equal to gamma H. Ano bang gamma ng mercury? Di Sg ng mercury times gamma ng water, i-multiply mo sa 0.76, makukuha mo yung 101.325. Approximately yan makukuha mo. Malapit na dyan. Okay, now knowing ano ang atmospheric and absolute zero pressure, yung dalawang pressure na yun actually is yung dalawang pwede natin gawing reference sa pag-measure ng pressure. So pressure can be measured using two references. We have absolute zero and atmospheric. Kapag nag-measure ka ng pressure na ang reference mo is absolute zero, you're actually measuring absolute pressure. Kapag naman nag-measure ka ng pressure na yung reference mo or baseline mo is atmospheric, you're measuring gauge pressure. Okay, yun yung pinagkaiba. Okay, so sana malinaw. Kaya meron tayong formula na yung absolute is gauge plus atmospheric. No, kailangan mo i-add tong dalawa para makuha yung absolute. Kasi yung baseline mo is zero pressure eh. No? So, yun. Meron naman dito, no? Ito yung formula natin. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. And ito yung, again, standard values ng ating atmospheric pressure. We have 1 atmosphere, basa dito ATM, is equal to 101.325 Pascal, or that is also equal to 14.7 pounds per square inches. Or ito yung reading sa barometric or sa mercury barometer, 760 mm ng mercury. Hg is yung ano, chemical symbol ng mercury. So additional notes, ito lang din yung kanina, absolute zero is attained if all air is removed. Absolute zero is the lowest possible pressure attainable, but it's not possible. I mean, it's not theoretically, no, hindi pwedeng sa practical, wala, hindi pwede yan. Absolute pressure can never be negative. Okay, so yun yung about sa types of pressure. Kailangan gets po natin yan. Next tayo. Ano yung Pascal's law on pressure? Ano yung principle na ginawa ni Pascal about sa pressure na in-exert ng isang fluid? Sabi ni Blaise Pascal, ang pressure daw in a homogeneous fluid is equal in all directions in all parts of the container. So dito, tingin dito sa container na to. So meron tayong container na composed of different, ano ba to, magkakaibang shape ng container, no? So sinuplayan to ng something liquid, say water na lang yan. Sabi ni Pascal, as long as the same ang elevation ng liquid mo sa isang container, pare-pareho yung pressure dyan. Let's say 69 kilopascal yung pressure dito. Okay, regardless of the volume of the liquid, pare-pareho yan. As long as pare-pareho ang kanilang elevation. Ibig sabihin, nasa isang horizontal line lang sila. Yung height nila, kumbaga, pare-pareho. Magkakaiba yung volume niyan, 'di ba? Sa container A, iba yung volume niya, no? Iba yung volume ng tubig din sa container B, container C, container D. So regardless of the volume, of the orientation of the container, as long as pare-pareho yung height nila, pare-pareho yung pressure. So ang pinaka ano dito is ito, kung ano tong height na to. Kung magbabago yung H, magbabago yung pressure.
Next, sabi din ni Pascal, pressure applied at any point in a liquid at rest is transmitted equally and undiminished to every other point in the liquid. Ibig sabihin, kapag daw, kunyari dito sa container A, nag-apply tayo ng 100 kilopascal na pressure. Ang mangyayari daw, lahat na ng part ng container ay madadagdagan din ng 100 kilopascal. Lahat ng liquid sa part na nasa loob ng container at any point. So basically, itong lahat dito madadagdagan din yan. Plus 100, plus 100, plus 100. Ganon din dito sa mga nasa loob. Plus 100 lahat yan, kahit saang point. Basta pag nagdagdag ka ng pressure at any part or at any point of the liquid, madadagdagan na din yung every other point. Essential po na mga principle yan or law sa pag-solve ng mga problems dito sa pressure. Okay? Kailangan alam nyo yan, yung principle behind sa pressure na cliname ni Pascal. Okay? So, itong pangalawang sinabi niya na transmitted equally and diminished down yung pressure is ito actually yung idea behind most of our hydraulic systems. So, for example, meron tayong setup dito. Let's say gusto mong itulak or gusto mong mag-lift ng something very heavy with minimal force. So, pwede mo i-take advantage yung property ng fluid na diniscuss natin kanina or yung principle ni Pascal. Ito rin yung sistema na ginagamit sa mga hydraulic jack natin. Yung pag nililift natin yung car using yung maliit na equipment. So, ang idea dito, kapag nag-apply ka ng force dito, F1, ang matatransmit na force F2 is actually bigger or greater than your applied force. So, paano nangyayari yon? Using Pascal's principle. So, di ba mag-apply ka ng F1 dito? Let's say, ito yun yung weight nitong, nga pala. Itong parang disc dito is piston tawag dito. Dito. Piston. So, mag-apply ka ng force F1. And then, syempre may area yung piston, di ba? May makikreate ka na pressure dyan. P1. So, yung in-apply mo force is 100 kilonewton. Tapos, let's say yung area mo dito is 1 square meter. Yung mapoproduce na pressure dyan is P1 is equal to F1 over A1. So, that is 100 kilopascal. Yun yung na-apply mong pressure dito sa piston na to. Yun na din yung na-apply na pressure doon sa fluid na nasa ilalim ng piston. So, sabi natin, pressure is undiminished and transferred equally at every other point. So, itong na-apply mong 100 kilopascal, ma-apply din dito. Dito sa mas malaking piston na to. So, P2 mo dyan is also 100 kilopascal. Okay, ano yung catch dito? O mas yung pressure na transfer is equal. Pero mas malaki yung area. Mas malaki yung area ngayon. Mas malaki yung area 2 mo kaysa area 1. Say 10 square meter to. Ano yung expect mo sa force na mapoproduce? E di mas malaki kasi proportional ang pressure sa area. Di ba? Ang F2 mo dyan, kung sakaling P2 mo is 100 o yung area mo is 10, o yung F2 mo magiging 1,000 kilonewton. O di ba? 100 kilonewton ang in-apply mong force. Pero yung na-transmit is naging 1,000. Yun yung pinaka-advantage ng fluid. Kaya fluids ang ginagamit sa mga gantong sistema. Diba? Hindi kasi compressible ang fluid. Tapos, kung ano yung pressure na in-apply mo sa isang point, yun din yung ma-apply na pressure sa kabilang point. Okay? Yung mga ganitong problem is
actually lumalabas sa board exam nyo, mga piston problem. So try natin mag-solve ng isang problem dito. So meron tayong ayan, hydraulic system. May downward force sa smaller piston. O nga pala dito, kung mapapansin nyo, kung ano yung na-increase na area, ganun din yung increase na force. So di ba dito 1 square meter yung area mo, tapos dito naging 10 square meter, nag times 10 yung area. Ganun din ang mangyayari sa force, magta times 10. Kumbaga parang yun yung shortcut dun kung ayaw mo i-solve. Madalian kumbaga, no? Pag magta times 10 yung area, times 10 yung force. So hindi na practical kapag pinalit mo yung area. Ano yun, mag-a-apply ka ng malaking force as liliit. So, dapat from maliit to malaki para ma-take advantage mo siya. Okay, so ito meron tayong 100 newtons. Wait lang, re-record. 100 newtons applied sa smaller piston. So bale cylindrical to ha, tong mga container natin. So circular din yung piston. So may diameter daw yung piston na 50 cm. And then ang pinapasolve sa atin, ano daw yung F2, no? Ano yung transmitted na force sa bigger piston having a diameter of 2 meters. And yung pangalawa, kapag daw bumaba si piston, yung malit na piston ng 2 meters, ano daw naman yung itataas ng malaking piston? Okay, solve natin. Ay, screen sharing is stop. Wait lang. Ayan. Naglalag. Ayan, okay siya. Okay. Letter A. Basically, we're solving for F2. So, alam natin na yung pressure, diba, yung pressure natin dito, P1, gawin ko ang white na lang, green na lang. P1 natin dito, may mare-receive na pressure yan, as well as dito. Okay, pressure is undiminished. Yung na-apply, yung na-apply ha, yung na-apply na pressure is equal sa lahat. So, yung P1 natin is equal to P2. Guys, to make it clear lang, no, yung P1, hindi yan yung existing pressure dyan. Applied pressure po yan, no? Applied pressure dapat. So, pressure is force over area. Okay, ang area natin, basahin natin cylindrical yan. So, yung cross-section niya is bilog. Ang area ng bilog is 0.25 pi diameter squared. Okay. So, we have F1, 100 newtons. A1 natin, 0.25 pi. 50 cm, gawin nating meters. 0.5 squared is equal to F2 all over 0.25 pi 2 squared. Magkakancel lang dito tong 0.25 pi. So, ang F2 natin dito is 1,600 newtons. Yung sabihin, si-shift solve nyo yan ha. Pag sinusolve nyo yan, pag nakita mo sinusolve nyo yan, pag sasapakin ko kayo. 100, cross-multiply mo lang 2 squared okay, sir. over 0.5 squared. 16 newtons. 1, sir. Answer for letter A. Letter B. Yung letter B, ang sabi, kapag daw bumaba si piston 1 ng 2 meters, ano daw naman yung itataas dito?
ito, kapag bumaba daw to ng so naman. Pag bumaba daw yan ng 2 meters, ano daw to? Sabihin natin Y2. H2 na lang, H2. Kayo bahala. Okay, so anong pwede nating mabuong formula dyan? Ano ba yung nagbago nung bumaba yung piston? Ano yung nagbago? Kumbaga, ano yung nalipat from container 1 to container 2? Di ba nalipat yung volume nitong fluid? Okay, yung volume nito, tong blue na to, is equal dito sa volume na tumaas dito, di ba? Kasi hindi nako-compress ang fluid. So, pwede rin sabihin na yung volume sa 1 is equal to volume sa 2. Yung tinaas, yung binaba sa 1, yung volume na binaba sa 1 is equal to volume na itinaas sa 2. Volume, ano bang shape to? Cylinder. Ano bang volume ng cylinder? 0.25 pi d squared times height. Yung height yung, ayan, kung gaano yung tinaas niya, binaba niya. So, you have 0.25 pi D1 natin, 0.5 squared. Yung height, yung 2 meters. Ay, bakit yellow? Minumulto ata. V2 would be same, 0.25 pi. Diameter niya is 2 squared H2. Cancel. O, pwede na rin mag-cancel yung isang 2 dito. Para madali yung solution. So, H2 natin is actually 0.125 meters. So, syempre, mas maliit dapat siya kasi mas malaki yung cross-sectional area niya eh. Tama ba? Count natin. 0.5 squared over 2. 0.125. Another formula is yung using yung work, no? Thermodynamics, work is force times distance. Distance na parallel sa force mo. So, pwede na sabihin na yung work done sa container 1 is equal to work done sa container 2. So, ano yung force na in-apply natin sa container 1? 100. Ano yung parallel distance dun sa force? Yun yung 2 meters. Yung work done naman sa container 2, F2 natin, alam natin na 1.6. Yung parallel distance sa 1.6 is yung H2. So, 1.6 divided by 200 divided by 1.6, that is 0.125 meters. Tama ba? 200 divided by 1.6, 0.125 meters. Okay. So, ganyan. Takpan pala ng ka. Ayan. Basta ganyan. Parallel distance. Piston problem. Okay? Next. Balik tayo sa PowerPoint. Okay. Okay, ngayon naman, dito natin ma-derive yung formula for gamma H, no? How does pressure vary from one point to another in a homogeneous fluid at rest? So, alam natin na kapag same elevation, diba? Same yung pressure doon. Pero paano kapag different elevation na? Parang gano'n. So, mag-consider tayo ng liquid, syempre, kahit ano. And then, para ma-derive yung gamma H, mag-consider tayo ng parang prism dito, no? Na may length L. Syempre, may weight siya. May length siya na L. And then, may cross-sectional area na A.
So 3D yan, no? 3D. Kapag front view mo, may makikita kang shape. Naka side view yan. Front view mo, may makikita kang shape. Any shape naman. Okay, then let's consider yung both ends niya nung prism. Points 1 and 2. So, syempre, nasa tawag dito, expose yan sa liquid. Oh, ito muna pala. May vertical distance, si point 1 and 2 na h. And then, yun nga, expose sa liquid yung ating prism. So, may mag-act na force doon sa cross-sectional area niya. Which is, dapat perpendicular sa area, di ba? Kunyari ito yung area, perpendicular dapat yung force, di ba? Yun yung definition ng pressure, di ba? Kapag gusto mo kunin yung pressure sa isang surface, dapat perpendicular yung force na nag-act. So, kaya ganyan yung direction niya, pag ganun. Okay. Ang gagawin natin dito, mag-equilibrium tayo. Since the fluid is at rest, and also this prism is at rest, we can apply equilibrium conditions. So, para mas madali, since naka-incline to at an angle theta, gawin nating x-axis yung parallel sa length L. Okay, tapos may height h dyan. Sige. So, balik ako sa notepad. So, derivation ng gamma h. Okay, summation forces at x is equal to 0. So, yung F2 natin is pa-right. So, we have positive F2 minus F1 minus, kunin natin yung x component ni W. So, ito yung y component niya, di ba? WY. Yung x component niya is ito, WX. Or doon na lang natin nilagay. Sige, dito na lang. Ito rin yung theta. Theta din yan. Therefore, yung WX natin is actually sine. Pa-left siya. So, negative W sine of theta is equal to 0. Okay? So, force is equal to pressure times area. Ang weight, pwede natin gawing unit weight times volume. Diba? Kasi yung formula natin ng unit weight is equal to weight over volume. So, nilipat ko lang yung volume sa kabila. So, yung F palitan ko ng PA. So, ito magiging P2A minus P1A. Yung volume, volume nitong prism na to. Ano bang volume ng prism nito? Yung area times length. Pwede nyo isipin na parang cylinder siya, no? Area ng bilog na cross-section niya times yung height niya. Parang ganun lang. Yes. So, itong W dito is actually magiging gamma AL. So, gamma AL sine theta is equal to 0. We have a common factor A. Pwede natin i-cancel. So, meron tayong P2 minus P1. Lipat natin si gamma L sin theta sa kabila. Okay. Pero alam natin na from the figure, si H is actually equal to L sin theta. Kasi 'di ba, right triangle 'yan. Yung height ng triangle is equal to hypotenuse times sin theta. So pwede nating palitan to na P2 minus P1 is equal to gamma H. So, dito nagaling yun. So, the difference in pressure between 2 points na nakalubog sa liquid is gamma H. So, yung pressure mo sa ilalim minus pressure sa mas ibabaw, or pressure between points 2 and points 1 is equal to gamma H. Now, what if yung point 1 mo nasa surface? Itong point 1 mo nandun sa surface. Anong mangyayari? Itong point 1, what if nasa surface siya? Ang mangyayari, walang ma-exert na force yung liquid doon sa area na yon. So, magka-cancel basically yung F1, di ba? Magka-cancel yung F1. Pag magka-cancel yung F1, magka-cancel na rin yung P1. Wala kang P1.
So, ang matitira sa'yo sa formula mo is P2 is equal to gamma H. So, kaya yun yung formula ng pressure at a point below a liquid, gamma H. Kasi kinonsider natin as 0.1 yung surface. Okay. What about kapag yung 0.1 and 0.2 mo nasa same elevation? Kumbaga, kumbaga yung prism mo dyan is naka-horizontal. Yung white dyan na linya, naka-horizontal. Ang mangyayari, kapag nag-summation x ka, hindi masasama si weight, di ba? Kasi weight is always downward. Okay, pag nag-summation x ka, hindi masasama si weight. So, ano mangyayari? Yung force mo sa 2 is equal sa force mo sa 1. Equilibrium. O, kapag ganun yung case, yung pressure mo din sa 2 is equal sa pressure mo sa 1. So, another derivation is ito. So, let's say meron tayong rectangular solid na container and then puno siya ng liquid. Kahit ano naman yan. So, itong liquid is meron siyang weight, syempre. Diba? Nag-exert siya ng weight at this area. Sa baba. Okay? So, ang formula natin ng pressure is force over area. Okay, and alam natin na weight is actually a force, 'di ba? Kasi ang unit ng weight is newtons. Ang unit ng force is newton. So force din 'to. Force din 'yan. Knowing na force din 'yan, pwede natin 'to i-rewrite. Si F gawin nating W. And then yung area kung saan nag-act si F, o yung yellow diyan na surface, that is A times B based sa figure, 'di ba? AB. Parang D tuloy. AB. Ngayon si W again from your unit weight formula, pwede mo gawing unit weight times volume. Eh, ano ba yung volume dito? Ano yung volume ng liquid dito sa container? O, sabi natin, puno yung container ng liquid. So, kung ano yung volume ng container, yun yung volume ng liquid. Anong volume ng container? A, B, H. Length times width times height. So, dito, balik tayo dun sa unang formula, na W over AB. Si W, gawin nating gamma V. So, gamma times V na ABH over AB. So, cancel si AB. So, pressure is equal to gamma H. Ayan. Okay? Nilagay ko naman dito sa PowerPoint. From the given figure, P2 minus P1 is gamma H. If 0.1 lies on the free liquid surface, then walang ma-exert na force. Walang ma-exert na pressure. So, magka-cancel yung P1 dito. Ang matitira, P2. Or yung gauge pressure, di ba? Sa surface. Since exposed siya sa atmosphere, ang gauge pressure mo dyan is 0. If points 1 and 2 are on the same elevation, kapag horizontal yung prism mo dyan, equal lang yung pressure sa 1 and 2. And then, take note, na kapag ganito yung situation, yung kumukuha tayo ng pressure below a liquid, always gauge yung masasolve natin. So, kapag pinapasolve yung absolute, di mag-add ka ng standard atmospheric pressure. For example, 100 kilopascal yung nasolve mong pressure below a liquid. Pero yung pinapahanap is absolute. So, aside dun sa 100 kilopascal, mag-add ka pa ng 101.325 kilopascal if you're trying to solve for the absolute pressure. Okay. Okay, so ito lang yung sentence form nung tatlong formula kanina. Tingnan lang natin saglit, no? The difference in pressure between any two points in a homogeneous fluid at rest is equal to the product of the unit weight of the fluid to the vertical distance between the 2 points. Ayaw na. Basta ito yung P2 minus P1 so to gamma H.
Next, the pressure at any point below a free liquid surface is equal to the product of the unit weight of the fluid and the vertical distance of the point from the liquid surface. Yan yung physical to gamma H na. Now, pressure at any point below a free liquid, you can solve using gamma H. And lastly, the pressure along the same horizontal plane in a homogeneous fluid at rest are equal. So, connected din siya sa Pascal's law as long as same yung height, same yung elevation, same yung pressure din. Okay, so dito tayo, meron tayong iba't ibang pressure measuring devices. Actually, marami tayong pressure measuring devices, no? Pero itong tatlo na lang yung kinonsider ko kasi ito yung usually na may encounter nyo sa mga problems sa hydraulics. So, ang common sa tatlong to, Bourdon tube, piezometer, manometer, is ina-attach po sila sa isang system. Okay? For example, sa container or sa pipe. Ayun, lumabas din. Okay, for example, meron kang pipe. Tapos syempre may nagfo-flow na liquid dyan. Pwede mo i-attach dito as long as may naka-ready na kumbaga attachment hole dyan siguro, no? Pwede mo i-attach yung Bourdon tube tapos i-read niya yung pressure dito sa point na to. Kung saan siya nakatapat, i-read niya. No? So, yung Bourdon tube is naka in terms of bar. Nakikita nyo dito. Diba? Parang clock mechanism siya. Tapos may bar. Nga pala, 1 bar is equal to 100 kilopascal. So, take note. 1 bar is equal to 100 kilopascal. So, Bourdon tube. Next, piezometer. Piezometer naman is parang malaking tube lang siya, ganyan. I-read niya ulit yung pressure dito pag nag-attach ka. So, si piezometer, imbes na ganito na parang clock siya, yung reading niya, si piezometer naman is naka-base sa pressure head. Okay, same kanina sa mercury barometer natin, no? So, kapag nag-attach ka ng pressure dyan, kunyari, nag-attach ka ng piezometer dyan, kunyari yung nagfo-flow na liquid mo dito sa pipe is water. So, kapag in-attach mo yung piezometer, ang tendency, yung water magra-rise dito. May papasok na water dun sa piezometer and then, mariread mo yung height niya. Makukuha mo yung height niya dito, ng tubig. Ay, hindi. Yung reference mo lang ganito. Hindi yung sa Ayan. Yung height na yan, we call that pressure head. And si pressure head, simply, yan na yung H mo sa formula ng gamma H. So, kung gusto mo i-convert to pressure na yan, kunin mo yung gamma ng nagfo-flow mong liquid dyan, and then, yan. Gamma H, no? Kung i-convert mo. Okay? So, next naman, piezometer yun. Manometer naman. Si manometer, very similar kay piezometer. Ang pinagkaiba lang nila is, ito, may kaartehan pa to. May ganyang U. Parang ahas, kumbaga. And, aside sa ganyang reading na magra-rise yung liquid, si manometer, kailangan meron kang ilagay na other type of liquid. For example, yung nasa system mo is water. Okay, water. Kapag gusto mo gamitan ng manometer to read its pressure, maglagay ka ng other type of liquid. For example, oil, mercury, basta iba yung SG dapat mo, ilagay mo. Meron naman tayong separate discussion dito ng manometer mamaya. Explain natin in detail, no? Kung paano yung dyan, kung paano nare-read yung pressure dyan. Okay, so for now, mag-solve muna ulit tayo. Using our knowledge sa pressure. So, una, number 2, determine the pressure in kilopascal, 5.5 meters below an oil surface and below the ocean. So, meron tayong tayo na to.
Okay, yung height natin na given is 5.5. Yung unang liquid natin is oil. May given ba na SG? Wala. So, ang SG natin is 0.8 meter. Ay, 0.8 meters. 0.8 lang pala. Ba't may unit SG? Ay. 0.8. Pinapahanap yung pressure daw sa 5.5 meters below an oil surface. So, gamma H lang yan. Unit weight ng oil, we need the unit weight of oil. Kapag hindi mo alam ang unit weight, di ba? I-multiply mo lang yung SG niya sa SG sa unit weight ng tubig. And yung unit weight ng tubig is 9.81 kilonewton per cubic meter. So, ito magiging SG ng oil, gamma ng tubig, times height. So, P is equal to 0.8, 9.81 times 5.5. P is, dito na lang mag-calculate sa ano ko, nakakalula mag-calculate dito sa laptop. Nangyari dito 0.8 times 9.81 times 5.5, 43.164 kilopascal yan, di ba? Kasi kilonewton per unitless SG, kilonewton per cubic meter si gamma, si 5.5 meters. So cancel yung M, cancel yung isang M may nga. So ang kilonewton per M squared kasi is also equal to kilopascal. Letter B, ocean daw. Ocean. Anong SG ng ocean? Ocean is what? Seawater. So 1.03. So same pa rin. Diretsuhin ko na dito. Same formula doon, no? 1.03 times unit weight ng water. Okay, para makuha yung unit weight ng ocean. Then 5.5. 55.574 kilopascal. Okay. So, yan. Number 3 tayo. If may tanong, huwag mahiya. Open naman lagi ang Discord. Okay, number 3. Evaluate the greatest pressure of water in the tank shown. The reading of the gauge attached to the tank is 35 kilopascal. So, meron tayong bourbon tube dito. Yung reading niya daw is 35 kilopascal. Okay. Meron tayong container muna pala, no? Closed to na. Closed. So, hindi siya exposed sa atmosphere. Ibig sabihin, meron kang air pressure dito. As long as close yung container mo, merong air pressure dyan sa loob. Unless sinabi na disregard or neglect the air pressure in the container. No? So, ang reading ng air pressure dito is 35 kilopascal. Okay, may height tayo na 1.1, height ng air dito, and then may height na 1.9, height ng tubig. Incline ng ating trapezoid na may 75 degree inclination at both side. So, paano natin i-analyze to? Okay, balikan natin yung in-exert na pressure ng isang gas sa isang container. Yung in-explain ko kanina. Sabi natin, di ba, kapag may gas or air molecule sa isang container, uniform or equal ang ine-exert niyang pressure at any part of the container. Okay, so basically,
Kung itong reading na 35 kilopascal is uniform, edi kahit saan dito, kahit saang parte or point dito sa air, sa loob ng container, is 35 kilopascal ang pressure. So, ibig sabihin, ang pressure mo sa liquid, sa surface nitong liquid na to, is also 35. Okay, 35 kilopascal yung pressure mo dito. Hindi na 0. May pressure ka dito sa surface ng liquid na 35. Ngayon, ang tanong, ano yung greatest pressure na na-experience nitong tubig? Okay, so Pascal's law. Kung may applied na 35 kilopascal sa surface, may applied din na 35 kilopascal sa baba, sa side, kahit saan dyan. Okay, yung pressure na na-receive ng surface mo na 35, ma-apply din sa any part of the liquid. Ngayon, saan ba natin makikita ang greatest pressure or saan natin masosolve? Diba pressure is proportional sa height. So, malamang makukuha natin ang greatest pressure dito. Diyan lang ba? Kahit saan dyan. Kahit saan. Okay, kasi height naman eh. So, itong 75 degree na inclination, wala yan. Diba? Pascal's law again, regardless of the shape of the container, ang concern lang natin is yung vertical height. So, kunin natin yung pressure dito sa baba, kahit saan dyan, makukuha natin yung greatest pressure. Okay. So, kunin natin yung pressure sa baba. Pressure sa baba dito. Pmax. Pivot muna. Ang pressure sa baba is water yan, di ba? So 9.81 gamma times height na 1.9. 18.639. Pero ito na ba yung max pressure? Hindi. Sabi natin, undiminished and equally transferred ang pressure. So, sabi natin, di ba, nakaka-experience C, surface ng 35 kilopascal. So, therefore, itong 35 is matatransfer din doon sa baba. So, ang Pmax mo, mag-add ka lang ng 35 dyan. Plus 35. 53.639 kilopascal. Yun na yun. Okay? Next tayo. Ito naman. Before tayo mag-solve naman next problem, tingnan muna natin to. Paano kung yung container mo is maraming layer ng liquid? Mayroong oil, may water, may kerosene, may mercury. Ganun. Paano yung analysis mo ng pressure? So, meron tayong tank dito. Close to, close. So, ibig sabihin, again, pag close, merong air pressure dyan. No? So, may gauge pressure dyan ng air. Then, we have 3 liquids. May sarili-sarili silang height. Ngayon, paano mo isosolve yung pressure sa bottom? Or yung max pressure? Ang gagawin mo, i-summation mo lang yung mga pressure nitong mga to. So, summation ng gamma H nitong individual pressure. Pero since syempre close to, i-add mo pa yung air pressure dito. Kung sakaling open to, open yung container, ibig sabihin, exposed siya sa atmosphere. Ibig sabihin, wala ka ng gauge pressure doon. Diba? Atmospheric pressure is not a gauge pressure. Magkaiba yan. So, itong air pressure kasi dito, kapag close, gauge pressure kasi yan. Hindi yan yung pressure ng atmosphere. Ibala pa to. Okay, so kung close, i-add mo yung air pressure dyan. Unless, sinabi na neglect air pressure inside the tank. And kung open, yung air pressure mo magiging 0.
The tank is open at the top, then the liquid will be exposed to the atmosphere. The gauge pressure at the surface of the liquid becomes 0. Okay, sana gets. Next, pressure head. Ano tong pressure head? Nabanggit ko na kanina, yung pressure head is simply yung H mo doon sa gamma H equation, no? Pressure head is the height of a column of homogeneous liquid of unit weight gamma that will produce an intensity of pressure P. So, ang ano dito, ang concept is pwede mo kasi i-convert ang pressure head ng isang liquid, kasi oil, to an equivalent pressure head pagdating sa tubig. So, ang concept dito, anong pressure, kunyari oil to. We have oil, no? Na may, let's say, height na 1 meter. So, an oil with a height of 1 meter is may inexert na maximum pressure. Ngayon, ano yung equivalent nun kapag water yung liquid mo? Ano yung height ng tubig na makakapag-produce ng same pressure na produce nung oil na may height HA. For example, wala kang for example, tubig lang meron sa'yo, wala kang mercury. No, tubig lang ang meron sa'yo, wala kang mercury. Pero yung gusto mong i-exert na pressure sa isang, kunyari kailangan mong mag-exert ng pressure on something, no? Nang equivalent niya is 1 meter ng mercury. So, yung 1 meter ng mercury, may equivalent pressure yon na in-exert. Pero wala kang mercury. Tubig lang ang meron ka. So, paano mo i-convert yung pressure na in-exert ng 1 meter mercury into a pressure na in-exert ng water? So, kailangan mo yung height ng tubig, no, na makaka-produce ng same intensity of pressure dun sa 1 meter height ng mercury. O, sana nagigets yun. No, so, paano mo i-convert? So, we have this formula. Para kunin yung height, syempre, given yung height mo sa liquid A, kasi i-convert mo nga into a height to liquid B. So, sinusolve mo dito yung height ng liquid B. You simply multiply yung height A, i-multiply mo sa specific gravity ng A to specific, divided by the specific gravity of B, or pwede rin naman density, or pwede ring unit weight. So, saan ba galing yan? Ang sabi natin, same pressure yung napoproduce ng A, liquid A and B, diba? So, pressure sa A is equal to pressure sa B. So, gamma ng A, height ng A, is equal to gamma ng B, height ng B. So, if you're trying to solve for HB, or divide both sides by gamma B, you have gamma A over gamma B times HA. O, dyan galing. Ito, ay, mali. Ito pala. You can further simplify, kasi diba ang gamma is SG times gamma ng tubig. Palitan mo tong gamma A at gamma B ng SGA gamma tubig. Yung gamma B, palitan mo ng SGB gamma tubig. So, makakancel yung gamma tubig, magiging ganito. Kung ayaw mo i-memorize yung formula, basta alam mo tong relationship na to. Ayan, same yung pressure na in-exert ng liquid A and liquid B, although magkaiba yung height nila. Isa na malinaw. So, number 4. In the figure shown, if the atmospheric pressure is 101.03, so may given atmospheric. Kapag walang given, use the standard, no? Sulat ko lang yung mga given. (101.03 kilopascal). And the absolute pressure at the bottom of the tank is 231.3. So, P-abs.
sa bottom ng tank. What is the specific gravity of olive oil? Okay, so open to. Ibig sabihin, exposed siya sa atmosphere. Ibig sabihin, wala kang pressure sa surface, no? Zero. So dito tayo. Meron tayong formula, di ba? Ang absolute pressure is equal to gauge pressure plus, paano ba mawala? Atmospheric pressure. So we can actually solve for the gauge pressure agad-agad. 231.3 minus 101.03. 130.27. Okay, di ba sabi natin kapag gumagamit tayo ng formula or nagsasolve tayo ng pressure sa baba ng isang liquid surface, that is actually gauge pressure. So ito na yung gauge pressure, guys, dito sa buong liquid na to. Okay? So pwede natin i-solve yung gauge pressure dyan by summing all the gamma H of the individual liquid. So gawin natin, yung P gauge is 130.27 kilopascal. So dapat consistent sa unit, naka kilonewton, naka meter lahat. Gamma. Okay. Unahin natin sa taas. Kahit ano naman unahin mo, pwede from baba to taas. Pwede mong simulan sa gitna kung bibukid ka. Ayan. So simulan na natin sa ano, sa taas na lang, no. So gamma H ng SAE oil. Ang SAE oil, kon lang yan, basta other type ng oil. So SG ng SAE oil times SG ng tubig, di ba? Times height 1.5. Okay, plus tubig. SG ng tubig is 1, kahit di mo na ilagay gamma H. 2.5. Ay, bakit parang naging 6 yun? 0.89 yun. Plus olive oil. So yung SG ng olive oil yung pinapahanap. I-represent natin as SG olive oil. OO na lang. SG olive oil. Times unit weight ng tubig times height 2.9. Plus mercury. SG ng mercury 13.6 times 9.81 times 0.4. So, kaya bala kung mag-shift solve kayo dito, pero ayoko. Simplify ko na lang. Ay, hindi. Huwag kayong masyadong tawag dito, magtiwala or makampante na puro shift solve lang kayo. Engineer kayo, dapat marunong ka manipulate ng mga formula. Kainag. So ang gagawin ko, i-combine ko lang lahat ng constant. Lilipat ko sa left side ng equation. So you have 130.27 minus 0.89, 9.81, 1.5 minus 9.81, 2.5 minus 13.6, 9.81, 0.4. So you have at the left side positive siya, 39.282. At the right side, you have 9.81 times 2.9, 28.449. So, SG ng olive oil, divide mo lang both sides, no? Imagine nyo guys, yung mga naunang batch natin, wala silang shift solve. So, ganito ginagawa nila mano-mano. Ay, bakit 39? Salamat kayo, may shift solve kayo. Actually, dapat madali na nga lang sa inyo to eh. Paano mag algebraic manipulation.
Baka ibang manipulation, alam nyo eh. 1.381. So that's how you solve. Okay. Next tayo. Ilang hours na to? Naka 1 hour na ako. Abot ata to ng 2 hours. Number 5. So meron tayong open tank na merong 5.8 meters of tubig, tapos 3.2 meters of kerosene. Given yung unit weight ng kerosene na 8 kilonewton per cubic meter. Ngayon ang pinapahanap is pressure sa interface, meaning kung saan nag-meet yung tubig, and pressure sa bottom ng tank. Okay, so ito yung ano natin, setup. Pero, dalawa drawing ko. Ano kaya yung tama dito? Alam natin na yung gamma ng kerosene is 8 kilonewton per cubic meter. Okay, ano kaya yung nasa ibabaw? Kerosene ba o tubig? Wala akong load. Ikaw na lang tawag sa kanya. Pwede kayo mag-base sa unit weight. Pwede rin kayo mag-base sa SG. Pwede rin kayo mag-base sa density. Kung ano yung mas mababang density, syempre yun yung lulutang. Yung mas mabigat, syempre yung nasa ilalim. No? So, ano bang unit weight ng tubig? 9.81, di ba? So, ang tamang illustration dito is itong una, itong nasa left. So kapag ganito ginawa nyo, mali na to. Mali na yung mali yan. Dapat nasa taas yung kerosene kasi ay yung gamma niya is 8 lesser than 9.81. So ano daw yung pressure dito sa interface kung saan nag-meet? So dito, lagyan ko lang siguro ng bourbon gauge. Baga indicating na kinukuha natin yung reading dyan, no? Tapos dito din, kinukuha yung pressure sa baba. Tanga! So, pivot to. So, okay nating P-int to, P-interface. So, letter A, we are solving for the pressure at interface. P-int. So, paano natin solve yan? Gamma H lang. No, sir, from the surface, papunta sa interface, isa lang naman yung liquid mo, kerosene. So, ang mangyari, gamma H lang yan. Kerosene, 8 times 3.2. $25.6. Letter B, pressure sa baba. Hello. Pivot. So, wag ka na mag-summation gamma H kasi alam mo na yung pressure sa interface eh. Diba? Alam mo na yung pressure sa interface, so i-add mo na lang yung pressure na dulot ng tubig. Okay? So parang, kumbaga, pwede mo na tanggalin yung kerosene. Boom. Pero yung, wag mo tanggalin yung pressure na dulot niya, which is yung pressure sa interface na 25.6. So ang gawin mo na lang dito, you add 25.6 sa gamma H nung tubig. So yun siya na sa sulat ko So 9.81 by 5.8. So yan na. Okay, 82.498. Iyon. So, ganun lang. Na mag-base kayo sa SG, unit weight, density, tatlo lang naman. Kung ano yung nasa ibabaw. Next prob. Convert 760 mm of mercury to an equivalent pressure head in oil
na may SG na 0.82. Water and seawater. So, itong letter A na lang solve ko dito. Kaya nabala dun sa water and seawater. Kasi same process lang naman. Ang kailangan mo lang malaman dyan, kung ano yung SG ng water and seawater. So, pag di mo alam yung formula, pag may nakita kang pressure head, pag magko-convert ka ng pressure head, yung pressure sa isang liquid is equal to pressure sa kabilang liquid. So, yung alam natin na height, no, is height ng mercury yun. So, HHG na 760 mm. Tuwan mong meters para consistent. So, ang liquid A natin sa letter A, ang liquid A natin is mercury. Ang liquid B natin is oil. So, PHG is equal to P oil. O, gamma, pressure is gamma H. So, gamma HG, HHG, gamma oil, H oil. Okay, again, gamma ng isang substance is equal to SG ng substance times gamma ng tubig. So, mangyari dito, yung gamma HG magiging SG ng HG times gamma ng tubig times height ng HG is equal to gamma, SG ng oil, gamma ng oil, gamma ng tubig, gamma ng tubig times height sa oil. So, magka-cancel lang to guys. Basically, SG yung natira, so you have 13.6, di ba? Tapos, yung HHG, 0.76. SG ng oil given kapag wala 0.8, pero binigay 0.82 times height ng oil. Pag sinif-solve nyo yan, ewan ko na sa inyo, napakadali na yan. Divide nyo lang both sides by 0.82. Dapat hindi nyo na sinisif-solve yung mga ganyan guys. Third gear na kayo eh. 13.6 times 0.76 over 0.82. You have 12.605 meters. So, napakalaki, no? Kumbaga, yung pressure na ine-exert ng mercury at a height of 0.76 is equivalent to the pressure exerted by an oil with the height of 12.605. Napakalayo ng ratio, no? Kung isipin mo. Less than 1, tas biglang 12. So, kayo na bahala sa B and C. Ganito lang naman. Hindi nyo kailangang ganito i-derive, kaya nga binigyan ko ng formula. Pero kung ayaw nyo memorize yun, o di dito ganito yung solution nyo. Pero yung formula dyan, di ba? Yung HB is equal to what? SGA gamma HA over SGB. So, ito lang din yung nagamit natin dito. Yan lang din yun. Okay? So, 7. Find the absolute pressure in kilopascal at the depth of 10 meters below the surface of an oil if the barometric reading is 752 mm of mercury. So, meron daw tayong barometric reading na 752. Pag nabasa yung barometric reading, di ba, ang ginagamit nating instrument sa pag-measure ng atmospheric pressure is barometer. So, ibig sabihin, ito ay isang atmospheric pressure kasi barometric reading. So, PATM natin, is 752 mmHg. Ngayon, i-convert nyo to ng Pascal or kilopascal. Diba? Yung 760 mm ng mercury is equal to 101.325 kPa. Or, pwede rin naman, mag-gamma H kayo. Gamma HG, HHG. So, ang gamma ng HG is 13.6, 9.81 times 0.752. So, tignan natin kung magkalayo ba yan. Pero any of the two, kung saan magkalayo, I think
konti lang naman yung discrepancy. 100.258 kilopascal. Pag ito naman 100.329. So, pwede na yan kahit saan dyan sa dalawa. Ito na lang siguro gamitin natin. So, ang pinapanap sa atin again is absolute pressure 10 meters below the surface of an oil. So, absolute pressure natin is gauge plus atmospheric. Okay, yung gauge pressure natin is yung simply gamma H ng oil. So, gamma H ng oil, may given ba na SG? 0.75. So, 0.75 times gamma ng tubig times height ng oil, 10 meters, plus 100.258. So, absolute pressure 173.833 kilopascal. Kung may mali sa mga mga nasusolve ko sa calcu, sabihan nyo ako kasi baka mali lang yung input ko eh. Damage. Ganyan lang. Okay? Next. Marami to guys, hanggang ilan ba to? 11 problems. 11 problems. 11 problems yung part 1, tatlong problem part 2, tatlong problem part 3. Yung part sige mamaya na lang. What is the approximate height of Mount Banahaw if a mercury barometer at the base of the mountain reads 654 mm and at the same instant another barometer at the top of the mountain reads 480 mm. So, paano yung magiging natin dito, magiging analysis natin? Okay, yung air dito is may in-exert na pressure at a height H. Yung H yung hinanap natin kasi height ng mountain, no? So surrounded by air kasi mountain. Syempre lahat surrounded by air. May in-exert na pressure ang air at a height H. Ngayon, ang pwede natin gawin, kunin natin yung pressure difference between the bottom of the mountain and the top of the mountain. Yung pressure difference between the bottom and the top of the mountain is equal to the pressure exerted by this air at a height H. So, ang mangyayari dyan, kunin muna natin yung pressure sa baba ng mountain. Pivot. Ang pwede natin gawin, pwede ka mag gamma H or pwede ka mag gamma H naman yung gamitin natin dito. Pwede ka rin mag-convert ng yung 760 mm to 101.325. Kasi atmospheric pressure naman to no? Barometric reading. So, ang gawin naman natin dito, since conversion yung ginawa natin kanina, gamma H naman yung gawin natin. So, ay, shit. Ano ba yan? So, magga-gamma H tayo. Gamma ng mercury. So, SG ng mercury times 9.81 times 0.654. So, ang pressure mo sa bottom ng mountain $87.254 kilopascal. Tama ba? 13.6. Okay, sa top naman ng mountain, gamma H ka ulit. 13.6, 9.81. Tapos yung reading mo doon is 0.48. Ay shit, 13.6. 64.04. 04. So yung pressure difference ng
sa bottom and top of mountain is actually the pressure dito sa mismong gitna ng mountain, di ba? Kung ano yung difference of pressure between the bottom and the top of the mountain, yun yung pressure dito sa pagitan nila, which is also equal to the pressure exerted by the air at the same height or at the same range. So, ang gagawin natin, magiging 87.254 minus 64.04 is equal to the pressure exerted by the air at a height h. So, you have 12. Ay, naka-Newton to guys. So, dapat mag times 1,000 tayo dito. No. Times 10 raised to 3 na lang. Kasi naka-kilopascal yan. So, 10 raised to 3 minus 64.04 10 raised to 3 is equal to the pressure exerted by the air na may unit weight 12 Newton at a height h. So, pwede natin masolve si h dyan. 87.254 minus 64.04 over 12. So, 1934.5 meters. 1935, okay na yun kahit na round up. Approximate lang naman eh. So, may discrepancy yan kung yung gagamitin nyo is yung conversion. Okay? Okay. So, I think, yun yung mga essential problems siguro para maintindihan nyo ng mabuti yung hydrostatic pressure. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa manometer. Under hydrostatic pressure pa rin, pero ito na yung parang may mga tube na. Okay, ano yung manometer na explain natin kanina? Ina-attach siya sa isang system, can be a container, can be a pipe, na may liquid at rest. At rest dapat So, yung mga na-explain ko kanina siguro, sinabi ko, gumagalaw dapat yung liquid. Hindi dapat pala, at rest dapat. Static dapat. So, para ma-read yung pressure at that point, kung saan mo siya i-attach. Okay? Ang pinagkaiba niya sa piezometer, again, sa manometer, meron kang 2 or more liquids dapat na present to read pressure. Hindi dapat isa lang. Okay, yung isang liquid is manggagaling sa system mo. Kunyari, container na may tubig, attach mo manometer, isang liquid mo na yung water. So, pwede mo nang lagyan ng other type of liquid. Kunyari, oil. So, essentially, you will have 2 liquids. So, 2 or more liquids ang kailangan. So, meron tayong dalawang type of manometer. Depende, no, kung ano yung naka-attach sa kanya. We have a open type manometer. Itong manometer na ito siya, no. Hindi kasi ito yung system, hindi to yung kasama sa manometer. So, this can be a container or a pipe na may static fluid. And then, yung pag open type, expose sa atmosphere yung one end niya. Ibig sabihin, yung gauge pressure mo dito is 0. Okay? Wala kang gauge pressure dito na 0. Yung isang type naman is a differential type. From the word differential, ang masasolve mo dito is the difference of pressure between two systems. Okay? So, yung manometer natin, yung both ends niya may naka-attach na system at each end. So, unknown yung pressure mo sa each system. So, ang masasolve mo lang is pressure difference. Mananatiling unknown yung, kunyari, PA mo, pressure at system A, pressure at system B, mananatiling unknown. Ang masasolve mo lang is pressure difference. Dito naman, masasolve mo actually yung pressure at the system sa open type. Kasi alam mo yung pressure at one end is 0. Kasi nga, exposed siya sa atmosphere. Okay, try natin mag-solve. So, meron tayong gantong manometer, no? Ang pinapahanap sa atin is pressure sa A. Okay, to solve manometer problems, you have to be familiar with Pascal's law na kung saan
ang pressure at the same elevation is equal. Alam dapat natin yung concept na kapag tataas ka, 'di ba? Sa isang fluid, kapag tataas ka, mababawasan ng pressure. Kapag bababa ka or as you go deeper, madadagdagan ng pressure. Okay? So, i-apply natin yung mga concept na 'yon sa pag-solve ng manometer. So, first step sa pag-solve ng manometer, you choose one end. So, usually, dalawa lang naman yung ends natin sa manometer, no? So, open type manometer to kasi exposed atmosphere yung isa niyang end. So, ang unang step is start at one end. Ang gagawin ko, mag-i-start ako sa A. So, pressure sa A. Pressure sa A. Ngayon, alam natin, kapag tataas ka, mababawasan ng pressure. So, minus. Kasi from A, tataas ka ng ganon. Tapos gaganon ka. Hanggang sa makarating ka sa other end. So, pressure sa A, minus. Meron na. Yung 530. Magka-gamma H ka lang dito sa lahat. Kumbaga, i-summation. Mali ata yung word na summation kasi may minus eh. Kumbaga, mag-add minus ka lang ng mga gamma H. So, from A, tataas ako ng 2 plus X. Yun na yung H ko. Yun na yung H ko, 2 plus X. Yung gamma ko is, ano bang klaseng liquid to? Water. So, 9.81. 2 plus X. Okay, so, nasan na ako? Nandito na ako, di ba? Nandito na ako sa point na to. So, lilipat na ako doon. Kasi hindi ko kailangan tong distance na to. Bakit? Kasi alam ko na yung pressure dito is equal din sa pressure dito. Magka-pareho yung pressure dyan. Kasi nasa isang horizontal plane lang sila. So, lipat ako sa bila. Baba ako ng x plus 0.7 plus 1.6. So, kung bababa ka, ano mangyayari? Madadagdagan yung pressure. So, plus. Okay, bababa. Anong liquid yan? 9.81 pa rin. Water, no? Tapos, yung height mo is x plus 0.7 plus 1.6. Okay, kailangan mo mag-stop kung ano. Huwag mong ituloy yung, di ba, bumaba tayo dito. Huwag mo itutuloy hanggang sa baba kasi ibang liquid na to eh. So, separate to na gamma H kasi ibang liquid na. So, x plus 0.7 plus 1.6. Okay. Pagdating dito, sa point na to, bababa ulit tayo ng 1.2. Pero mercury na yung liquid natin. So, bababa tayo ng 1.2 plus again kasi bababa. Anong gamma ng mercury? Sg ng mercury times gamma ng tubig. Bumaba ka ng 1.2. Okay. So, nandito na ako. Again, lilipat na ako dito. Kasi, yung pressure dito is equal sa pressure dito. Kasi horizontal. And then, tataas ako ng 1.2 plus 1.6 na mercury. So, tataas, that is minus. Gamma H ng mercury, 13.6, 9.81. Times, yung H natin, 1.2 plus 1.6. Okay, kapag nakarating ka na sa other end, mag-equal ka na. Equal sa pressure ng other end. Anong pressure natin dito? Open to, so 0. Walang gauge pressure. Masasolve mo na dito si PA kung i-simplify mo. O, distribute mo yung 9.81 times 2, that is 19.62 minus 9.81x plus 9.81x. Ito is 2.3.
22.563 plus itong dalawang last term i-add ko na. Ang laki, 13.6 times 9.81 times 1.2 minus times 2.8. Negative pala. Minus 213.466 is equal to 0. So, cancel yung 9.81x. O, pambihira kayo kung shift solve nyo pa to. Lipat nyo na sa kabila, mag-change sign. 213.466 minus 22.563 plus 19.62. 210.523 kilopascal. O, ganun mag-solve ng manometer. Pero may mas madaling ano dito. Approach. O, burahin ko lahat to. Okay, ganito gagawin ko. Shortcut. Ang sabi natin, pag nasa same horizontal plane, equal yung pressure. O di dito, from point A, pwede ka na agad mag-jump dito. Diba? Kasi, horizontal plane. Ang kailangan mo lang itong distance na to. Call it Y. Okay, ang Y mo is ayun o, ito bawasan mo ng 2 meters, diba? So 2.3 itong malaki, bawasan 2 meters, 0.3. So basically from point A, lipat ako agad dito, tapos bababa na ako ng Y. So ulitin natin yun ha. From point A, bababa ka ng Y. Ang gamma mo tubig, so plus 9.81 Y na 0.3. Pagdating mo dito sa Mercury, pwede ka na ulit lipat agad sa kabila. Kasi Mercury din yan. So bawal mo gawin yon kapag magkaiba na yung liquid. Dapat pareho yung liquid. So at this point kasi may Mercury na tayo. So pwede na agad tayo lumipat doon. Kasi same lang yung pressure dyan. So, lipat ako sa kabila, tataas ako ng 1.6 minus 13.6. Ito yung unit weight ng Mercury times 1.6 is equal to 0. Oh, pareho lang, 210.523 kilopascals. Easy way. Okay. Kung nalilito pa rin, nilagay ko naman dito yung parang procedure ng manometer. O, diba? We have a differential type. So, start ka sa, kahit saan ka mag-start, pwede sa B, sa A. Basta alam mo yung ano, kapag tataas ka, minus. Kapag bababa ka, plus. Okay? So, dito, nyari start ka sa A. So, baba, plus, ito, PA, plus, gamma 1, H1. Then, jump ka na doon kasi same liquid na to, no? O, kunyari, oil to. O, oil na din dito. So, hindi ka pwedeng, kunyari dito, A, jump ka agad doon. Hindi pwede yon. From dito, jump ka agad doon. Hindi. Kasi, hindi naman tubig yan eh. I mean, hindi na same liquid. Hindi na sila same liquid. So, dapat homogeneous all throughout. Bang. Doon ka pwede mag-jump. Okay, so dito, bababa ka talaga ng H1. And then from dito, jump ka na. Kasi parang magka-cancel out lang kasi yung pressure dyan. Tapos taas ka ng H2. O, again, different liquid na to. Pwede ka na mag-jump doon. Actually, dito, pwede dito eh. O, kahit hanggang dito ka lang.
Tapos jump ka na dun sa B. Basta katapat niya. No, makukuha mo naman tong distance na to. Okay, that is H3 minus H4. Kasi homogeneous liquid na yan all throughout. Okay. So, meron pa tayong dalawang example. Okay, so ito, solve natin. Ang pinapanap sa atin, difference in pressure between A and B. So, ito ay isang differential type manometer, no? Hindi mo talaga makukuha yung PA and PB dito. Wala. Ang makukuha mo lang talaga yung difference in pressure between them. Solve natin. O, sige, let's say start tayo sa B. Para maiba naman, no? Start tayo sa B. So, start sa B. From B, pupunta kang ganon, tataas ka ng x minus 0.9. So, taas, minus. Minus, tubig yan. Yung height na tinaas mo is 0.9. X minus 0.9. Ish. X minus 0.9. Dito, pagdating mo dito sa oil, dito sa point na to, pwede ka na agad mag-jump doon. You don't need the distance here, no? Kasi same na oil yan. Jump ka doon, same pressure, tas baba ka ng 0.03. So, plus gamma ng oil. So, you have SG ng oil na 0.8. May given ba na SG? Baka may given. Wala. So, 0.8 gamitin natin. Times 0.3. And then, bababa ka na ulit ng X. So, plus ulit. Tubig na yan, 9.81 pa rin. Baka ng X. So, kung ano yung pressure mo dito, yun na rin yung pressure sa A. Kasi, nasa same horizontal sila. So, pag nakaabot ka na sa other end, equal. Equal PA. So, ikaw bahala kung anong gusto mong kunin. PA minus PB or PB minus PA. Kasi difference of pressure naman eh. Ano ba sabi? Between A and B. So, PA minus PB. PA minus PB. Basically, lilipat mo lang yung PB sa kabila. So, you have negative 9.81x minus, what is 9.81 times 0.9? 8.829 positive kasi negative times negative. Okay, plus 0.8 times 9.81 times 0.3. 2.3544 plus 9.81x. So, di ba? Kala nyo unknown yung x, no? Pero maka-cancel lang din pala. Same kanina sa last prop. So, ang difference in pressure natin between A and B, 8.829 plus 2.3544, 11.183. Okay? Okay, so last prob. Sa part 1, so may part 2 and 3 pa. Baka din nagle-lecture din. Okay, meron tayong Ability graph. piston again to, no? Pero ibang ano to. Boomer games. Di ba nasabi ko kanina na yung pressure undiminished and transferred to any other point is applied pressure yon. So wala tayong applied pressure dito, ha. Okay. Static pressure yung meron tayo dito. So, piston A has a cross-section of 12 square centimeter, while piston B is may 950. With the latter higher than piston A by 1.75. Or yung piston B daw is higher than 1.75 sa piston A. If the intervening passages are filled with oil, so oil to, with SG 0.8, what is the difference in pressure between A and B?
So, ang concept dito na i-apply nyo is yung parang sa manometer lang din. Okay, wala kayong isosolve na pressure dito. I mean, wala kayong isosolve na force, ganun. Kasi wala ka namang nakikita ng applied force. Okay, so ang isosolve natin is difference of pressure lang, no? So, parang manometer, start ka sa isang end. A na lang tayo. PA. Okay, so yung pressure mo dito sa A is equal sa pressure mo dito. Ay, hindi pala kita. Ayan. Again. Yung pressure mo dito sa A is equal sa pressure mo dito. Kasi nasa same horizontal plane sila. Tapos tataas ka lang ng 1.75. Kapag tataas, minus gamma. So, gamma ng tubig, ano ba yung SG? 0.8. Okay, gamma ng tubig daw. Gamma ng oil, 0.8 times gamma ng tubig. 1.75 is equal to pressure B. So, kapag nasa other end ka na, mag-equal ka. Tinatanong, difference between A and B. So, PA minus PB. Lipat yung PB sa left. Tapos itong numerical value lipat sa right. 13 point. Sakto lo. 13.734. Bang. Okay. So, yun na yung part 1 nitong lesson 2. Part 2 and 3, I think, bukas ko siya i-upload. So, you try to, siguro, try nyo i-solve ulit. Kasi may mga answer key naman dun sa, may mga answer key dun sa last slide nung PowerPoint, no? Nung sinend ko. Okay, so yung part 2, it will be ito. Plane surfaces. Part 3 will be curved surfaces. Thank you sa pakikinig. And see you next time.